Ilang incumbent officials ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa tanggapan ng COMELEC sa San Juan City ngayong araw. Ang update yan alamin sa Sentro ng Balita ni Melales Moras live. Angelic, ngayong day 3 ng COC filing dito nga sa COMELEC NCR sa San Juan City, kanya-kanyang benta ang mga aspiring lawmakers kung ano mga programa at talagang mga inisyatibong isusulong nila kung sila'y magwawagi sa 2025 midterm elections. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimulang magdatingan dito sa tanggapan ng COMELEC NCR sa San Juan City ang mga nangangarap na tumakbo sa pagkakongresista sa Metro Manila sa 2025 midterm elections. Unang dumating dito si incumbent Makati City Vice Mayor Monique Lagdameo na naghahangad kumandidato bilang kinatawa ng Makati 1st District. Kwento ni Lagdameo, dati na rin siyang naging kongresista at dahil patapos na ang kanyang ikatlong termino bilang Vice Mayor, gusto niyang bumalik muli sa Kongreso. Sumunod namang naghain ng COC ang kasamahan ni Lagdameo sa Makati Sense United Party na si incumbent Makati City Councilor Dennis Almario para naman sa pagkakongresista. Almario, kung hindi ba siya nag-aalala dahil 3 barangay na lang ang natira sa tatakbuhan niyang distrito matapos maialis ang Embo Barangays. Tugon naman niya, nasa Kongreso na ang nais niyang ipagpatuloy ang magagandang proyekto sa lugar. So far ngayong umaga talaga ng COC at ngayon sa mga punto ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga aspiring congressmen na ang kanilang plataforma. I want to be able to contribute pa sa social services. Though Makati na kami, there is still some things that we can contribute to. I'd also like to be able to contribute pagdating sa local governance, sa education. So there are a lot of things, hindi naman po siya malalaki, pero mga bagay na over the years, habang nag-vice mayor, nakikita natin na maganda rin ma-share sa iba. Well, redistricting is the act of Congress. But the fact that I am running for the Congressman of District 2 is the continuity project and programs of the Congressman Luis Campos. We wanted to continue the social services welfare of the 3 remaining barangays of District 2. Well, sa Maynila, ako po ang naging principal author ng Anti-Discrimination Ordinance sa LGBT. So, kung hindi po ako pasado sa Kongreso, I will participate in the deliberation of that law. Sana makatulong tayo doon. Angelic, sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy naman yung malakas na tugtugan at mas siglang supporters. Pakita lang natin, Angelic, no? Dito nga sa labas natin ay inaabangan nila yung pagdating ng ilan pang mga aspiring lawmakers na darating dito at na nakaabang na nga yung banda at mga lobo ng mga fans, no, Angelic? At inaasahan nga natin na talagang maya-maya ay may mga magdaratingan pang maghahain ng kanilang COC hanggang alas 5 yan ng hapon. Angelic? Oh yes, Mela, nabanggit mo nga malapiesta pala ang tugtugan ng mga banda dyan sa labas. Meron ka bang update kung sino yung mga malalaking pangalan na maaaring maghain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong hapon? Angelic, kasi kanina ang abiso sa atin dito ay sasamahan mismo ni aspiring Manila Mayor Isko Moreno. Ito nga ilang aspirant na maging kongresista dito nga sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon, Angelic, tinatanong lang natin yung aktual na pangalan. Pero Angelic, no, ang sabi nga ng COMELEC NCR, marami pa silang mga big names na inaabangan yung paghahain mismo ng Certificate of Candidacy. So medyo nasa higit 20 pa lang kasi yung naghahain so far sa ngayon. At talagang inaabangan nila at inaasahan nila ay sa October 8 ay talagang sa last day ng filing ay mas marami pa yung maghahain ng kanilang COC. Angelic? Yes, at kung sakaling dumagsa lahat sa October 8 o yung marami, meron bang extension? Angelic, ang naitanong nga natin dito nga sa mga opisyal ng COMELEC NCR, as long as naipasa yung papel
within bago mag-5 ay talagang aasikasuhin nila yan. Pero Angelic, no, ang sinasabi sa ngayon ng COMELEC ay wala naman ng extension na pinag-uusapan. Pero sabi nga Angelic, no, let's cross the bridge when we get there. Dahil nga sinasabi naman ng COMELEC, umaasa sila na within 8 days ng itinakda nga COC filing ay makakaabot naman lahat ng kandidato. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.